Yun, isang mapagpalang araw po sa ating lahat at welcome po muli sa ating channel. Ngayon po, ang paksa ng video na ito is about word compilation nung mga terms na ginamit naman natin dun sa kwento ni Pinuno na Manong Carpio at saka Manong Celso. Actually, maiksi lang naman po yung video na to. Ilang terms lang din naman po yung kailangan nating linawin dun since tayo nga po yung gumawa ng video. Medyo may mga terms po doon na siguro bago sa pandinig ninyo o hindi nyo pa naririnig. So ito po ngayon tong video na to, dito po natin siya bibigyan ng linaw. Dito ko po i-explain sa inyo kung ano po yung mga terms na ginamit natin doon at kung ano po yung mga saklaw na kakayanan ng mga tao o mga nilalang na naroon. So yun, una pong tatalakayin natin is si Yakal. Sino po ba si Yakal? Actually si Yakal po, sorry. Hindi po siya, yun yung tunay na pangalan ng karakter na supposedly na nandoon. Kasi nga po, bawal po nating banggitin yung pangalan ng gabay na yun. Kaya ang Yakal po ay galing sa word na lakay. Binaliktad ko po siya. So, bakit po bawal banggitin ang pangalan ng gabay na yun? Isa po siyang mataas na uri ng kawal ng diwata. Pinunong kawal po siya sa sa kabilang dimensyon. So, ayun. So, kaya medyo tago-tago natin yung mga pangalan nila. Isa pa po doon, si Apitong. Sino po ba si Apitong? Si Apitong po, isinilang na kalahating diwata, kalahating dalakit nun. Ang nanay niya po is isang diwata at ang nanay niya po is dalakit nun. Ang tatay niya po is dalakit nun. So, bali combination po siya ng dalawang elemento o ng dalawang lahi. So, naging punong kawal po siya o naging punong kawal din po siya kagaya ni Yakal at namumuno po sa hukbo ng mga dalakit. Kasama po noong mga hukbo din ng mga diwata. So, siguro naman po napakinggan niyo po yan sa kwento kung paano po sila nagsanib at kung ano po yung kakayahan ni Yakal. Si Yakal po, yung talagang main na ni Yakal na obligasyon ni Yakal, siya po yung tagapamahala ng preso o ng kulungan sa kabilang dimensyon. So, yun. So, next term, si Pangal. Si Pangal po, isa po siyang manggagaway na tinuruan din po kasabayan ni Oyang Guyang o ni Lola Guyang. So, kasabayan po silang dalawa ni Tatang. So, bali itong si Pangal kasi namatay po yung mag-ina niya saka yung pamilya niya, halos nanay tatay niya namatay po nung kasagsagan ng pananakop ng mga Hapon. So, dahil po sa galit, parang nabulag po siya sa paghihiganti po. Yung pinaka-focus niya sa paghihiganti niya po inilagay. So, ganun. Kaya medyo parang naligaw itong si Pangal at sa huli naging magkaaway pa sila nung apo o nung anak na ni Lolo Juan. Alright, so ang susunod po is about kung ano po ba yung aral ni Pangal. Si Pangal po, isa po siyang manggagaway. Ano po ba yung manggagaway? Yun po yung karaniwang tanong. Ang mga manggagaway po o manggagaway, medyo may halata yung pagod ni Pinuno dyan kasi nami-mispronounce niya yung word na yan, yung manggagaway. Pero okay lang, Pinuno, ang ganda ng deliverance mo. Okay, so mga manggagaway po, hanay po sila ng isa po silang uri ng hanay ng mga manggagamot na ang kakayanan po is yung tumawag ng espiritu at kaya po nilang pasanibin yung espiritu na yun sa katawan nila para panggalingan po ng lakas nila. Ang pinagkaiba po nila, kapag wala pong sumasanib na espiritu o elemento sa kanila, hindi po sila ganun ka-epektibo. Hindi po kagaya ng mga babaylan. Ang lakas nila is purong
galing sa kalikasan. At ilan-ilan sa mga babaylan sa ngayong panahon may aral na rin po sa kanan o natuto na rin ng aral galing sa Diyos Ama. So ayun, next topic po pala natin, medyo sensitibo po yung topic na yun. Next story. Yung not topic, yung story po. Next na story po natin is about sa kwento ni Lolo Juan. Kasi medyo nakatatak po ito sa history, o may history po sa Capiz about sa nangyaring ito. So medyo naging sensitibo po yun, medyo nahirapan po ako doon ng konti, pero okay naman, nag-okay naman sila, yung mga taong nandun, basta provided lang daw na palitan ko yung pangalan. So yun, so abangan nyo po yan sa next upload ni Pinuno. So ang next po is yung gamit ni Lolo Celso na buhay na tangkay ng lalakit. So personal ko po kasing nakita yun. Nakita ko po yun na nakalagay siya sa test tube, parang test tube na bote, pero may seal po siya sa taas na hindi po pwede basta-basta tanggalin. Parang idinikit po idinikit siya, hindi po siya matanggal-tanggal sa loob. Then makikita mo po talaga na yung sanga na yun, may mga dahon po siyang maliliit, may mga ano po siya. Kung napakinggan nyo po dun sa kwento ni Pinuno, mamaya po ilalagay ko po yung link niyan dito po sa baba sa description po. Ilalagay ko po yan sa description para mapakinggan niyo. Yun, so kung nakita ko po yun, sinubukan ko po yung kunan ng picture na hawak-hawak niya, pati siya. Yung problema lang po, ginapos niya po ako, hindi po ako nakagalaw. So hindi ko po nakuha yung kamay ko, yung cellphone ko sa bulsa ko. So hindi ko po na-picturean. So ayun, ang buhay na sanga ng dalakit po is yung kakayahan po nun is kaya po magkulong ng isang elemento, kaya nung igapos ng isang elemento sa katawan ng isang tao o sa isang lugar na hindi naapektuhan. Kung sa katawan ng tao niya ilalagay, hindi po maapektuhan yung katawan ng tao, yung kaluluwa ng tao. Pero kapag doon po niya inilagay sa isang lugar, doon lang po siya mananatili. Hindi po siya makakaalis doon hanggat hindi binabasag o hanggat hindi kinakalas yung dasal ng buhay na yung sanga ng buhay na dalakit. So yun, so yun po yung kakayanan ng gamit na yun. So ano pa ba yung mga gamit ni Lolo Celso? Yung batok o yung tato kung tawagin. Yung batok po na yun na nasa likod ng Lolo Celso ko, isa ko pa po yun sa dapat sana kinunan ko ng picture. Kaso yun nga, hindi tayo makagawa ng kudos kasi bantay sarado tayo. Hindi ako makapag-picture sa kanya ng time na yun, nabubuhay pa siya. Kasi nga bawal din. Bawal po nating i-divulge yung mga letra na yun kasi yung mga letra na yun is mga dasal po na nasa likod niya. Mga dasal po yun. Nakasulat po yun in a certain letter na hindi ko po talaga maintindihan. Nung mga time na yun, hindi ko po talaga maunawaan kung ano yung mga nakasulat, pero nung huli na laman ko po na yun po pala mga dasal. So ayun, pinabayaan ko na lang yun, tinago ko na lang din po na secret para na rin po sa kapakanan ninyo o ng mga nanonood na to, kasi masyadong delikado po yun. Ayoko po may mapahamak ni isa man sa inyo kapag inilabas po natin o ipinalabas po natin yung dasal na yun. So ayun, ano pa bang hindi ko natatalakay? Saan daw sa Sebaste o saan daw sa Antique nagsanay itong si Lolo Celso kasama ng manggagaway na kakambal ni Pangal. So si Manong Celso po ay nagsanay sa bulubundukin po ng Aklan. Wala pong eksaktong lugar. Sabi daw po kasi ng Lola Celia o yung asawa po ng yung tiyahin po pala ni Tatang Celso, dun daw po sa Sebaste. Pero nung tinatanong ko po si Tatang Celso, ayaw niya naman pong kumpirmahin kung dun nga po talaga o hindi. So kasi po itong ito pong kakambal ni Pangal
is ano po, taga-Antique po talaga siya. Hindi po siya taga-Dao o taga-Bimalag. Doon po siya taga-Antique po siya, so medyo malayo po. Doon po niya dinala si Manong, si Tatang Celso para sa nayin. So ayun. So as of now, yung pamangkin ko pala si Clarence nandun ngayon. So baka one of these days makakonect tayo sa kanya at ma-interview natin siya para checkin kung kumusta po yung kanyang pagsasanay. Okay, so I guess that's it for this content o dito po sa video na to. Ito po, hindi ko na po mabanggit kasi isa-isa yung mga shoutouts o mga pangalan ninyo. Sobrang dami nyo na po. Sobrang thank you po sa suporta. Sobrang overwhelmed po ako. Hindi ko na po babanggitin isa-isa yung mga pangalan ninyo. Isasama ko po dito sa video na to yung mga na-screenshot ko na comments ninyo na nagpapa-shoutout. So, ito po yung mga shoutout. Pagkatapos ko pong magsalita dito, makikita nyo po yan, ipa-flash ko po yan at the end of this video. So, I hope you enjoy guys. Marami pong salamat muli sa pagsuporta ninyo sa channel ni Pinuno at the same time sa Lihim na Aral. So, napakalaki po ng naitulong ninyo sa akin para po maipakalat natin ang kaalamang hindi naituturo o naituro sa ating paaralan. So abang-abang lang po kayo sa mga susunod nating upload. Pasensya na po kayo, medyo natagalan. Ano po, isa pa nga po pala, gusto ko pong pasalamatan ng personal itong tao na to na talagang nagpalakas ng loob kong mag-vlog. Actually, nagpresenta pa po siya na mag-editor. So shout out sa iyo. Paki-search niyo po yung niya, yung streamer din po kasi siya. Paki-search niyo po yung page niya, Facebook page niya, Pox Playground. Like niyo po 'yan and paki-recommend na rin po. Tulong na rin po sa kanya kasi nagpresenta po siya na mag-editor natin. And siya po ngayon yung nag-edit ng ating mga videos. Aside pa po dun sa edit na ginagawa ko, dinadagdagan niya po yun, pinapaganda niya pa po. So, abangan niyo po yung mga susunod nating upload. Siya na po yung may gawa ng edit na yun. So, shoutout sa'yo. Facebook name, Pokemon, Poky, P-O-K-Y-M-O-O-N. Buwan. So, sige, shoutout sa'yo pre. Maraming salamat sa'yo. Maraming salamat sa tulong mo. Pagpalain ka nawa at sa inyo din sa mga nanonood, nawa po ikapulutan po ninyo ng aral ang bawat kwento na ibinibigay ko kay Pinuno at ang bawat detalye na akin pong dinadivulge naman dito sa channel ko. So asahan nyo rin po ang mas maganda pang mga content natin sa susunod nating pag-upload. So marami pong salamat muli sa suporta at mabuhay po tayong lahat. Welcome po, mabuhay po tayong lahat at lagi po natin tatandaan, wala pong mabigat na suliranin ang hindi po nadadala sa magandang usapan. So lagi niyo po yan tatandaan at ilalagay sa isip niyo at sa puso niyo. Kailangan pag-usapan muna isang bagay bago natin ito, bago tayo gumawa ng ibang kilos o aksyon. So muli po, maraming salamat, mabuhay tayong lahat at ito pong muli ang Lihim na Aral.